One, two, three. Philippine Vloggers Elite going to Ilocos Norte! Cinematic na. Happy. Yes guys, nasa Ilocos Windmill po tayo na kung saan kasama po natin ang Philippine Vloggers Elite. Una, gusto kong magpasalamat sa ating Senator Ma'am Amy Marcos at kay Governor Matthew Marcos Manotoc, Direk Daryl Yap at ang tourism ng Ilocos Norte sa pagpapaunlak na tayo po ay makakyat dito sa Burgos Wind Farm. Napakaganda po dito sa taas mga kababayan. Ito yung tinatawag nilang the largest wind farm in Southeast Asia. Ito po ay project ng ating Pangulo na si Ferdinand E. Marcos Jr. noong siya ay isang gobernador pa lamang sa probinsyang ito. Noong 2015 mga kababayan, nagkaroon po ng award dahil napakaganda po itong project na ito. Naparangalan bilang Asia Power Energy International Best Renewable Energy Project. At kasama po niya dyan ang kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos. Taong 2005 nang matapos ang project na ito, ngunit 15 wind turbines lamang ang nagawa. Kaya't noong 2008 nagdagdag po sila ng 5, kaya't naging 20 units. Ang mga wind turbines nito ay mayroong taas na 70 meters height at meron silang distansya na 326 meters ang pagitan sa bawat isa. Ang kanyang blade ay mayroong 41 meters na kung saan mga kababayan, ang mga wind turbines na ito ay may potensyal na mag-produce ng 2,000 megawatts na kuryente. Dahil sa napakaganda ng project na ito, naisipan ni Ma'am Amy Marcos na magdagdag sila upang sa ganun ay makatulong lalo sa mga kababayan natin na nasa Ilocos Norte. Kaya't noong taong 2019, nagkaroon na ng 150 plus na windmills dito. Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. Para naman maramdaman ng mga tiga Ilocos Norte na may mga windmills, may mga solars, and then bababa yung electricity, we are contemplating na to ask the renewable energy players to subsidize mga low income, lower middle income. Merong kaunti lang dun sa pinakauna na na-negotiate ko sa kanila. Pagka ang power na ginagamit ng Ilocos Norte ay nanggagaling sa windmill, bawas ang cost. Yung marami, they sell directly to the grid, so wala kaming ganansya ron. However, hindi namin sila pinapapasok na hindi sila tumutulong sa community. Na wala silang naitayo na eskwelahan, na ospital, na kung ano. They always have to, and continuous yan. And to their credit, the companies who have come in have always been very, very good neighbors. Pagka may bagyo halimbawa, nandyan sila, ang bilis nilang tumulong. Pagka may pangangailangan, lalo na dun sa area nila, lagi ang bilis nilang tumulong. Ilocos Norte has the potential for 2,000 megawatts. Just under 700 windmills. We now have 150 plus. So, madami pang potential dyan.
We always talk about agri, we talk about tobacco, we talk about all of these other, pero ito hindi masyadong napapag-usapan. Because of the windmills, Ilocos Norte is a net exporter of power. Pero sinigundahan when my sister Aimee became the governor, sabi niya, let's make Ilocos Norte already the center for alternative power, alternative energy, and renewable energy. So, nagtatayo ngayon sila ng mga solar. Ang dami ng solar ngayon, bandang Curimao na una. Kasi ang marami kaming kagaya nito, halimbawa, kung titignan nyo rito, buhangin naman lahat ito, hindi pwede pagtaniman ito eh. Meron din kami mga area na ganyan. 1 hectare of solar farm can produce approximately 1 megawatt of power. Dito sa Pilipinas, hindi namimili ng lugar yan dahil lahat naman ng Pilipinas may araw eh. We have taken on the role of being the leaders in the Philippines of environmentally friendly power production. You can say what you want. I already know it's destiny. Maybe you should stop resisting it. I understand it can be scary, but you'll be safe in my arms, baby. Just take a leap of faith. Come on, just take my hand. 'Cause our pride is irreplaceable. You don't see this kind of love